Ang bawat tao ay nangangailangan ng tatlong pangunahing bagay: pagkain, damit, at tirahan. Ang pangangailangan para sa proteksyon at seguridad ay nakatanim sa bawat tao. Kahit na ang isa ay maaaring may mga bahay, mga opisyal ng seguridad, at isang napakahusay na sistema ng seguridad, malalaman mo na marami sa mga may mga sistemang iyon ay namamatay pa rin. Ang ilan ay namamatay ng hindi sinasadya, ang ilan ay namamatay sa maliit na pagkakamali sa loob ng bahay. Anumang bagay ay maaaring magkamali anumang oras. Kaya, hindi sapat ang pisikal na pagprotekta sa iyong sarili at paggarison sa iyong tahanan. Dapat mong tiyakin na pinoprotektahan ka ng Diyos sa espiritual. Paano mo malalaman kung pinoprotektahan ka ng Diyos? Mayroon bang malinaw na mga palatandaan? Mayroon bang mga payo para malaman mo na ang Diyos ay nasa paligid mo, pinoprotektahan ka? Panoorin ang video na ito hanggang sa huli, dahil bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa 7 palatandaan na nagpapakitang protektado ka. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Maraming tao ang nag-isip na hindi nila kailangan ang proteksyon ng Diyos. Para silang biktima na nagkukubli sa bukas na bukid, naghihintay na kainin ng dyablo. Mapanganib ang pamumuhay ng walang proteksyon ng Diyos. At kung ikaw ay mananampalataya, may karapatan ka sa proteksyon ng Diyos. Ngunit ano ang mga malinaw na palatandaan na pinoprotektahan ka ng Diyos ngayon? Numero 1, ang presensya ng mga mananampalataya sa paligid mo. Maaaring nagtataka ka kung paano ito nagpapakita na pinoprotektahan ako ng Diyos, ngunit sa ilang minuto, malinaw mong mauunawaan. Sa kanyang karunungan, nilikha ng Diyos ang pinakamaliit at pinakamabisang unit sa pagbuo ng bansa, ang pamilya. Ipagpalagay na nais ng isang bansa na umunlad, at labanan ang imoralidad at gawaing kriminal. Sa kasong iyon, ang bansa ay kailangang tumuon hindi lamang sa mga paaralan, simbahan, o komunidad kundi pati na rin sa mga pamilya. Dahil kung inayos mo ang pamilya, inayos mo ang mga anak. Kung inayos mo ang mga bata, naayos mo na ang mga magiging miyembro ng komunidad. Kung aayusin mo ang komunidad, inaayos mo ang lokal na pamahalaan, na nag-aayos naman sa mga estado, at pagkatapos ay mayroon kang pandaigdigang pinabuting bansa at kontinente. Nagsisimula ang mga problema kapag hindi pinalaki ng maayos ang mga pamilya. Ang mga mag-asawang may mga anak ay naghihiwalay. Iniiwan ng ama ang asawa at mga anak. Ang mga ama na gumahasa sa mga anak na babae at marami pang ibang kalupitan ay nagdudulot ng pagkasira sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit, nang dumating si Kristo, hindi lamang niya ginawang mga Kristiyano, itinatag niya ang simbahan. Ang simbahan, ang katawan ni Kristo, ay ang paraan ng Diyos upang mapangalagaan ang kanyang mga tao at maprotektahan sila mula sa mga panganib, panghihina ng loob, pagkabigo, at tuksong nakakubli sa mundo. Hindi nilikha ng Diyos ang sinumang nag-iisa dahil nauunawaan niya na walang sinuman ang maaaring maging maayos ng mag-isa. Nilikha ng Diyos ang lahat mula sa isang pamilya. Maaaring masira ang iyong pamilya dahil sa mga pangangailangan o kalamidad ng mga magulang, ngunit mayroon kang pamilya. Ito ay upang matiyak na ikaw ay ligtas at protektado. Ang Diyos ay espesipikong nag-utos sa atin sa Hebreo 10:25, huwag nating talikuran ang pagtitipon, gaya ng nakaugalian ng ilan, kundi patibayin natin ang isa't isa, at lalo na habang nakikita ninyong papalapit na ang araw. Hindi nais ng Diyos na talikuran natin ang pagtitipon ng mga kapatid dahil doon tayo pinaglilingkuran ng pag-asa, tapang, lakas, at pananampalataya. Walang kasing ganda na makita ang mga tao na nararanasan ang parehong bagay na iyong nararanasan at nasa kagalakan, pag-asa, at pananampalataya. Tinutulak ka nitong mas maniwala sa Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na lahat tayo ay may isang kaaway, at kung mayroon tayong ganitong pag-unawa at bubuo ng pagmamahal at pananampalataya sa ating mga sarili, ang ating pagkakaisa ay magiging napakalakas na ang dyablo ay mahihirapang pumasok sa pagitan natin. Walang mananampalataya ang malakas sa kanyang sarili, ngunit kapag ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama, mayroong kapangyarihan.
Sinabi ni Jesus, kung 2 o 3 sa inyo ang magkasundo tungkol sa anumang bagay, hindi niya sinabi, kung ang isa sa inyo ay sumasang-ayon. May kapangyarihan ang pagdarasal ng nag-iisa, ngunit kung ito ay may kinalaman sa pagsulong ng kaharian at mabibigat na mga bagay, maaaring kailanganin mong humanap ng sinumang sasama sa iyong pananampalataya. Dapat kang magkaroon ng pamilya sa pamilya ng Diyos. Dapat ay mayroon kang mga taong pinagkakatiwalaan mo na maaaring ibahagi ang iyong mga problema at tumawag para manalangin at makasama ka. Ang manatiling mag-isa ay mapanganib sa iyo. Ang isa sa mga malinaw na palatandaan na pinoprotektahan ka ng Diyos at nasa ilalim ka ng kanyang mga bisig ay ang patuloy niyang pagpapadala sa mga tao sa iyong paraan na tunay na nag-aalala tungkol sa iyo at sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Mayroon kaming isang kalaban na nanumpa na magnakaw mula sa iyo, upang patayin, at upang sirain ka. Dapat mong labanan siya ng matatag sa pananampalataya, sa pagkaalam na ang iyong mga kapatid ay nakikipaglaban din sa parehong kaaway. Kapag naunawaan mo na hindi ka nag-iisa dito, ngunit mayroon kang isang karaniwang kaaway, na naisin mong mamulot mula sa karanasan ng iba sa pakikitungo sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo munang maghanap ng mga taong mapagkakatiwalaan mo. Kung wala kang grupo ng mga tao, o hindi bababa sa isang taong pinagkakatiwalaan mo na maaaring ibahagi ang lahat ng iyong pinagdadaanan, kailangan mong maghanap, at magkaroon ng isa, dahil inilalantad mo ang iyong buhay. Maging si Jesus ay kailangang maghanap ng 12 disipulo bago niya simulan ang kanyang ministeryo. Nang pumunta siya upang ipanalangin ang kanyang huling panalangin sa Getsemani, pumunta siya kasama ang 3 disipulo. Si Jesus ay hindi lumakad ng mag-isa at hindi ka dapat. Kung mayroon kang mga taong tulad nito, panatilihin sila at bumuo ng isang relasyon sa kanila. Maging bukas at magtatag ng sinseridad sa kanila. Ang katotohanan na naririnig mo ang mensaheng ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay interesado sa pagprotekta sa iyo mula sa kung ano ang darating. Tiyaking makakahanap ka ng grupo ng mga taong pinagkakatiwalaan mo at laging bukas, at kumpirmahin na sila ay mga tunay na Kristiyano. Mag-ingat sa mga lobo na nakasuot ng tupa. Bilang 2, kapayapaan at pananampalataya sa kaguluhan. Walang nakakakita sa mga dagat na nagngangalit at patuloy na nakangiti sa magulong tubig. Walang gumagawa niyan, maliban kung may tiwala ka sa isang realidad na wala sa mundong ito. Sa makatuwid, ang isa pang palatandaan na pinoprotektahan at ginagabayan ka ng Diyos ay ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa na hindi masusukat o maaapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay hindi maaaring gamitin sa pagkukunwari. Dumarating lamang ang kapayapaan ng mundo kapag naayos na ang lahat at walang posibilidad na magkaroon ng gulo. Ngunit ang uri ng kapayapaan ng Diyos ay higit pa dyan. Ito ang uri ng kapayapaan na nakasalalay sa makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos at nagsasabi sa bagyo, alam kong buhay ang aking manunubos. Maaaring wala ka pang nakikitang nangyayari, ngunit may pananampalataya ka sa isang pinaniniwalaan mo at hindi handang umatras dahil sa paghahayag na natanggap mo mula sa Kanya. Muli, hindi mo ito mapipilit at hindi mo ito mapipeke. Ito ay ibinibigay lamang sa mga mananampalataya na mga kandidato para sa proteksyon ng Diyos. Ngayon, maaari mong itanong, ngunit napagtanto ko na ako ay nagpapanik pa rin tungkol sa aking sitwasyon at ako ay nalulumbay. Nangangahulugan ba ito na hindi ako kandidato para sa proteksyon ng Diyos bilang isang mananampalataya? Hindi. Nangangahulugan ito na nagpasya kang mag-alala at maging sanhi ng iyong sarili na magsimulang mag-isip tungkol sa mga bagay na hindi mo inaasahang may isip. Tingnan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pagpapasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat. Lahat ng pangunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at inyong pag-isip kay Kristo Jesus. Maaari kang mag-alala at mabalisa na, sa halip na ipagdasal ang mga bagay na bumabagabag sa iyo, pinili mong isipin ang mga ito. Ang ginagawa nito ay inaagaw nito sa iyo ang paglalaan ng kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ay para sa iyo, ngunit maaari mong hayaan itong nakawin sa pamamagitan ng pag-aalala.
Sinabi ni Jesus sa Mateo, "Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng isang siko sa inyong taas sa pamamagitan ng pag-aalala? Ngunit nag-aalala ka pa rin? Hindi ka dapat mag-alala, ihagis mo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin." Alam kong nagtatanong ka, ano ang dapat kong gawin sa mga bagay na bumabagabag sa akin at sa aking mga takot? Sinabi ng Diyos na dapat mong ipagdasal ang tungkol sa kanila, isama sila sa panalangin, petisyon, at pasasalamat, hindi nababahala. Ang pag-aalala ay nagpapakita na nagdududa ka sa Diyos. Ang kapayapaan at pananampalataya ay konektado. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung wala kang pananampalataya sa Diyos at sa kung ano ang magagawa niya. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung naniniwala kang hindi magagawa ng Diyos ang sinasabi niyang gagawin niya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mananampalataya na dumadaan sa parehong bagay ngunit nagpapakita ng magkaibang mga mood ay ang isa ay ganap na naniniwala sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya. Pinili niyang maniwala sa isa na mas mataas kaysa sa Kanya habang ang isa ay piniling mag-alala. Ang pag-aalala ay walang nagbabago. Ang pananampalataya sa Diyos ang nagpapagalaw sa mga bundok. Ang isang malinaw na palatandaan na ang Diyos ay maingat na binabantayan at pinoprotektahan ka ay na Siya ay nagpapadala ng kapayapaan sa iyong puso. Huwag hadlangan ang kapayapaang ito sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kayang lutasin. Ipaubaya ito sa Diyos, magtiwala sa Kanya, at hayaang ang Kanyang kapayapaan ang magbabad sa iyong puso. Bilang 3, hindi pangkaraniwang lakas at tapang. Ang senyas na ito ay sumusunod sa pangalawang tanda. Matapos mong mailagay ang lahat sa mga bisig ng Diyos at piliin na magtiwala sa Kanya, kahit na hindi ka lubos na sigurado kung paano niya ito gagawin, ang lakas at tapang ay nagsimulang mamuo sa iyong puso. Unti-unti, nagsisimula kang magkaroon ng mas mataas na pakiramdam ng katapangan at pagtitiwala sa Diyos. Nagsisimula kang maniwala sa Diyos na nagbabantay sa iyo at Siya ay nasa iyo. Ang katapangan ay isang pangunahing sangkap na matatagpuan sa bawat taong lumalakad kasama ng Diyos. Kailangang sabihin ng Diyos kay Joshua, nang magsimula siyang magdalamhati sa pagkamatay ni Moises, na dapat siyang bumangon at magpatuloy. Sinabi niya sa Joshua 1:9, "Hindi ba ako nag-utos sa iyo? Magpakalakas ka at magpakatatag. Huwag kang masindak, huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta." Sinasabi sa kanya ng Diyos na sumulong dahil makakasama niya siya kahit saan siya magpunta. Kinamumuhian ng Diyos ang kaduwagan at hindi gusto ng kanyang mga anak na may ganoong katangian. Siya ay tinatawag na Leon ng tribo ni Judah. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong pangalan. Natakot ang mga alagad nang makatanggap sila ng mga pagbabanta mula sa konseho. Gayunpaman, hindi sila yumuko sa pressure. Ang ginawa nila ay pumasok sa kanilang silid ng panalangin at manalangin para sa katapangan. Sa halip na maupo sa pag-aalala at habag, bumangon sila sa panalangin, at naitala na ang gusali ay yumanig, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Iyan ang nangyayari kapag nasa ilalim ka ng proteksyon ng Diyos. Binibigyan ka niya ng katapangan at pagtitiwala na tumayo sa harap ng katotohanan. Inihalimbawa rin ito ng mga batang Hebreo. Alam nilang mayroon silang proteksyon ng Diyos at sinabi sa hari na hindi sila nag-ingat sa pagsagot sa kanya. Sinabi nila sa kanya kung ano ang kailangan niyang marinig, at nang sila ay ihagis sa apoy, ang isa na nagpoprotekta sa kanila ay nagpakita sa apoy. Sa kalaunan, ang hari mismo ay nagpatotoo sa presensya ng Diyos. Ang pagkakaroon ng proteksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahiyain, isang pakiramdam ng pagkamahiyain, o hindi pangkaraniwang takot. Ang pagkakaroon ng proteksyon ng Diyos ay nagsasalita ng katapangan at katapangan. Ikaw ay pinagkalooban ng tiwala, hindi sa iyong sarili, kundi sa isa na sumusuporta sa iyo. Maaari kang gumalaw sa mga bagay na hindi nababagabag sa pamamagitan lamang ng mga pagbabanta ng mga tao, dahil alam mong mayroong isa sa loob mo na mas malaki kaysa sa mundo. Ang isang malinaw na tanda ng proteksyon ng Diyos ay ang katapangan na higit sa karaniwan, ang pagkakaroon ng tapang na hindi matitinag. Kapag mayroon ka nito, matatag na nasa likod mo ang Diyos. Bilang 4, karunungan at pag-unawa. Ang isa pang nakakahimok na tanda na nagsasabi sa iyo na ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos ay ang pagkakaroon ng karunungan at pag-unawa na lampas sa iyong karaniwang pang-unawa. Ang buhay ay nagbibigay sa lahat ng iba't ibang mga pagpipilian. Ang mga pagpipiliang ito ay madalas na magkakaugnay at lahat ay mukhang mabuti at kasiyasya.
Gayunpaman, dapat mong masabi kung alin ang direkta mula sa Diyos at kung alin ang hindi mula sa Diyos, ngunit mula sa dyablo. Ang kakayahang malaman kung aling daan patungo sa Diyos at kung ano ang gagawin ay hindi lamang dumarating dahil ikaw ay may pangunawa lamang, dumarating ito dahil nasa ilalim ka ng proteksyon ng Diyos. Ang pag-alam kung kailan aalis sa isang partikular na lugar, kung kailan titigil, at kung kailan gagawa ng isang partikular na aksyon ay hindi lamang dumarating dahil alam mo kung paano. Ito ay isang malinaw na senyales na ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Narinig mo ba na sinabi ng mga tao, kaagad pagkatapos kong umalis sa gusali ay bumagsak ito? Iyan ang daliri ng Diyos. Alalahanin sina Jose at Maria na nakatagpo ng isang anghel na nagsabi sa kanila na umalis sa Ehipto. Kung pinili ni Joseph na maghintay ng ilang minuto bago umalis, hindi mahalaga na mayroon siyang Diyos sa puntong iyon, ang anak ng Diyos ay isang bata at nangangailangan ng proteksyon ng Diyos. Ang pag-alam kung ano ang gagawin at kung kailan ito gagawin ay dumarating lamang dahil binabantayan ka ng Diyos at tinitiyak na ginagawa mo ang mga tamang hakbang. Minsan, kung ikaw ay naging bingi o bulag sa kung ano ang kanyang sinasabi o ang direksyon na kanyang pinamumunuan ka, maaari siyang gumamit ng anumang paraan upang makarating sa iyo. Ang asno ng isang tao ay ginagamit upang makipag-usat sa kanya dahil hindi niya marinig ang Diyos. Gagawin ng Diyos ang lahat sa loob ng kanyang kapangyarihan upang matiyak na hindi ka magtatapos sa pagkakamaling gagawin mo. Ang ilang mga tao ay nagkaroon ng mga patotoo kung saan nais nilang pumasok sa kasal kasama ang isang tao at ilang buwan lamang sa kasal, natapos na ang lahat. Hindi nila alam na pinoprotektahan sila ng Diyos mula sa isang bagay hanggang makalipas ang ilang taon nang makita nila ang taong patay o iba pang kapahamakan at pagkatapos ay nagsimula silang magpasalamat sa Diyos. Ang pag-unawa tungkol sa kung anong negosyo ang gagawin, kung kailan mamumuhunan, kung kailan tatawag sa isang partikular na kasosyo, kung kailan magbibiyahe, at kung kailan kakanselahin ang isang appointment ay dumarating lamang dahil maingat na binabantayan ka ng Diyos. Minsan ay parang isang revelasyon na lang ang naiisip mo, alam mo lang na dapat mong kanselahin ang biyaheng iyon, ngunit hindi mo alam kung bakit. Kung tatanungin ng mga tao kung bakit pinili mong hindi pumunta, wala kang masabi, alam mo lang na hindi ka dapat dumalo sa kaganapan. Ito ay isang malinaw na palatandaan na binabantayan ka ng Diyos at ikaw ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ano ang iba pang mga palatandaan na nagpapakita na ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos? Patuloy na manood dahil ang mga susunod na palatandaan ay magdadala sa iyo ng direkta sa kung ano ang kailangan mo. Numero 5, banal na interbensyon. Ito ang pinakamahalagang tanda. Ang banal na interbensyon ay ginagawa sa dalawang paraan, ang mabuti at ang tila masama. Dahil mahal ka ng Diyos at ipinagkatiwala ang kanyang sarili na protektahan ka, dapat mong asahan na siya ay banal na humahadlang at mamagitan sa anumang bagay na darating sa iyo. May mga bagay na mabuti ngunit masama para sa iyo. Alam ng bawat ama kung ano ang pinakamabuti para sa kanilang mga anak. Kung mayroon kang 7 taong gulang na bata na gustong magmaneho ng kotse, alam mong ito ay mabuti para sa bata, ngunit hindi tama para sa bata sa edad na iyon. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa bata, hindi mo aprubahan ang kahilingan ng maluwag sa loob. Kung magagawa iyon ng ating mga ama sa lupa, gaano pa kaya ang ating Ama sa langit? Madalas nating iniisip na ang Diyos ay hindi marunong makagambala sa mga bagay, ngunit siya ay dalubhasa dito, at ako ay magpapaliwanag. Ang Diyos ay maaaring makagambala sa mga hindi ka nais-nais na sitwasyon na malapit nang mangyari. Maaari mong matuklasan na habang naglalakad ka sa kaliwang bahagi ng kalsada, isang taxi driver ang nawalan ng kontrol at bumangga sa post ng kuryente sa likuran mo. Tumalikod ka at nabigla dahil napakalapit nito sa iyo, ngunit hindi ka nito tinamaan. Iyan ang banal na interbensyon ng Diyos. Maraming mga karanasan sa iyong buhay na hindi mo maipaliwanag, maaari mo lamang itong maiugnay sa banal na panghihimasok ng Diyos dahil wala kang ginawa para makuha ang resulta na mayroon ka. Ginagawa ito ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Bilang isang ama, kailangan niyang ingatan, protektahan, at paglaanan ka. Patuloy niyang gagawin yon dahil anak ka niya. Kung nagbibigay pa rin siya ng ulan sa mga makasalanan, huwag mong asahan na hindi kanya poprotektahan dahil ikaw ay kanya. Gayunpaman, may isa pang panig sa banal na interbensyon ng Diyos, at nais kong bigyang pansin niyo ito. Maraming bagay ang maaari mong planuhin na mangyari at magsimulang magtrabaho, na ang Diyos, sa kanyang awa at banal na karunungan, ay hahadlang.
Ito ay dahil ito ay mabuti para sa iyo, ngunit hindi tama para sa iyo. Ang pinakamalaking kaguluhang idudulot sa iyo ng dyablo ay hindi mabuti laban sa masama, ngunit mabuti laban sa tama. Napakaraming magagandang bagay ang magagawa mo, ngunit hindi lahat ay tama para sa iyo. Ang katotohanan na ang trabaho ay may magandang sweldo, na may magandang tirahan, ay hindi nangangahulugan na ito ay tama para sa iyo. Maaaring abala ka sa paggawa ng mabubuting bagay, ngunit nawawala ang mga bagay na tama para sa iyo. Ginawa lamang ni Jesus ang mga bagay na nararapat para sa Kanya, hindi lang mabubuting bagay ang ginawa Niya. Maaaring hadlangan ng Diyos ang iyong mga plano kung nakikita Niya na nababahala ka sa paggawa lamang ng mabubuting bagay, hindi sa mga bagay na mahalaga at tama para sa iyo. Dahil sa Kanyang proteksyon kaya siya namagitan. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang para iligtas ka o protektahan ka mula sa kasamaan. Ang proteksyon ng Diyos ay pinoprotektahan ka rin mula sa mabubuting bagay na tiyak na mag-aaksaya ng iyong oras at itatakda ka sa ibang landas. Alam ni Jesus kung kailan makakasama ang kanyang mga magulang at kung kailan dapat nasa negosyo ng kanyang ama. Naunawaan niyang mabuti ang dalawa at hindi niya sila pinaghalo. Sa kwento ni Maria at Marta, makikita natin ang direktang pagkakaiba ng dalawang tao. Dumating si Jesus upang bisitahin sila, at ginamit ni Marta ang kanyang instincts upang isipin na si Jesus ay nagugutom, na napakaangkop ngunit hindi kailangan sa oras na iyon. Maaaring hindi man lang nagugutom si Jesus. Sa kabilang banda, si Maria ay nakaupo sa kanyang paanan, nag-aaral. Kung umupo muna si Marta, maaaring natuto siya kay Jesus at sinabihang magluto para sa kanya mamaya. Malamang na gusto ni Jesus na marinig niya ang kanyang sinasabi sa sandaling iyon, hindi para lamang magluto para sa kanya. Ang pag-iisip at pagpaplano ay hindi masama, at ang pagkakaroon ng mabubuting intensyon sa iyong puso ay hindi masama, ang mga ito ay mabubuting bagay. Ngunit sa tuwing mapapansin mo ang isang banal na interbensyon, isang bagay na dapat mangyari, ngunit akala mo ay magiging isang positibong tugon, ngunit naging isang nakakagulat na negatibong sagot, magpasalamat sa Diyos. Iyon ay dahil iniligtas ka lang niya mula sa kung ano ang mabuti upang ma-access mo kung ano ang tama, naangkop, at kinakailangan. Numero 6, pagkauhaw sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang garison at ang paunahing kasangkapan ng Diyos para protektahan ang kanyang mga anak mula sa mga sumpa, kaguluhan, pag-atake, at masamang kapalaran. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng mga propesya, prinsipyo, at pangako, ngunit hindi mo makukuha ang mga pangako kung lalabagin mo ang mga prinsipyo. Isang malinaw na senyales na ang proteksyon ng Diyos ay nasa ibabaw mo ay ang kanyang pagpukaw ng pagkagutom sa iyong puso para sa salita ng Diyos, hindi lamang upang malaman, ngunit upang panatilihin at sundin ito. Marami sa mga problemang kinakaharap ng mga mananampalataya ay dahil sa paglabag sa mga batas ng Diyos. Ang mga batas ng Diyos ay mapapatunayan, at ang mga ito ay mga simulain na hindi masisira. Kung sinira mo sila, sisirain ka nila. Nakalista sa Deuteronomio 28 ang mga pagpapala na sumusunod sa lahat ng sumusunod sa batas ng Diyos. Suriin natin ang sinasabi ng Josue 1:8, huwag mong hayaang mawala sa iyong bibig ang aklat na ito ng kautusan. Pagnilayan ito araw at gabi upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kung gayon ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Nangangahulugan ito na kung hindi mo susundin ang mga batas ng Diyos at hindi mo ito susundin, hindi mo unlad ang iyong paraan at hindi magtatagumpay. Kapag sinabihan tayo ng Diyos na huwag magsinungaling, ito ay para protektahan ang ating imahe at pigilan tayo sa pagkakaroon ng mga issue sa pagtitiwala sa mga mahal natin. Kapag inutusan tayo ng Diyos na huwag magnakaw, pinipigilan tayo nito na mahuli at bugbugin sa komunidad. Ang bawat batas ng Diyos ay para sa ating ikabubuti at ating proteksyon. Kapag nais niyang protektahan ka, sinisimulan ka ng Diyos na ibalik sa salita ng Diyos at sasabihin sa iyo na sundin kung ano ang nakasulat. Kailangan mo lamang magpasakop ng buo sa buong salita ng Diyos, at tinitiyak ko sa iyo, ikaw ay pagpapalain. Maging ang iyong mga kaaway ay magiging payapa sa iyo dahil ang iyong mga lakad ay nakalulugod sa Panginoon. Poprotektahan at gagabayan ka ng Diyos sa iyong mga hakbang dahil tinutupad mo ang kanyang salita. Kaya, huwag tumingin sa kung ano ang ginagawa ng iba. Nais mo ang proteksyon ng Diyos, maaaring hindi nila ito gusto tulad ng gusto mo. Sikaping sundin ang lahat ng mga batas ng Diyos. Huwag masira ang anumang bagay, kahit na itinulak ka sa gilid. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ang biyaya, upang mabuhay tayo sa itaas ng ating mga kahinaan.
Mas mararanasan mo ang proteksyon ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga batas ng Diyos na nakasulat sa Kanyang salita. Numero 7, pakiramdam na sinilungan. Ito ay isang pisikal at emosyonal na tanda na sumusunod sa iyo kapag ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Magkakaroon ka ng mindset at pakiramdam na ikaw ay nasa ilalim ng anino ng Kanyang mga pakpak. Madarama mo na tinatakpan ka ng Kanyang dugo. Bagamat hindi mo nakikita ang Kanyang mga pakpak sa pisikal, ni hindi mo nakikita ang dugo, ikaw ay lubos na nababatid dito. Ito ay isang mas mataas na sensitivity sa kung ano ang ginawa ni Jesus sa krus at ang realidad ng Kanyang nananatiling presensya. Ito ay isang pakiramdam na nakakasiguro sa iyo. Kung ang Kanyang mga mata ay nasa maya, naaalala mo na kung siya ay kasama ng mga Israelita noong sila ay naglakbay sa ilang at walang nangyaring masama sa kanila maliban kung sila ay nagkasala. Kung gayon walang mangyayari sa iyo dahil ikaw ay Kanyang anak. Ang damdaming ito ay hindi maipaliwanag, ito ay ibinigay sa iyo. Ito ay hindi isang ibinahaging paniniwala, ito ay isang personal na paghahayag. Ito ang nagpapanatili sa iyo at nagpapaalam sa iyo ng kapasidad ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ito ay ang paghahayag na nagsasabing, kapag ang iba ay nagsasabi na mayroong pagbagsak, sasabihin kong mayroong pagtataas. Ito ay isang pag-isip na nagsasabing, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang pagkakaroon ng pananaw na ito ay tumitiyak sa iyo, ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang mob ng aking buhay, kanino ako matatakot? Ito ay isang pag-iisip na ganap na tumatanggap sa paghahayag ng salita ng Diyos at ng Kanyang presensya. At pagkatapos ay nauunawaan na dahil sinabi ng Diyos na hindi kanya iiwan o pababayaan, siya ay kasama mo saan ka man magpunta. Ang mga pisikal na palatandaan ay sumusunod sa paniniwala at pag-isip na ito. Nagsisimula kang makaranas ng mga pagpapakita ng Kanyang proteksyon. Nagsisimula kang makita ang Diyos na pumapasok at humakbang para sa iyo. Nagsisimula kang maranasan ang Kanyang pagkatao at proteksyon maging sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang pagkakaroon ng ganitong pakiramdam ay patunay na ang proteksyon ng Diyos ay kasama mo. Minamahal, kailangan kong ipaalala sa iyo na hanggat ikaw ay naligtas, ikaw ay anak ng Diyos. Bilang mga bata, kayo ay may karapatan sa Kanyang proteksyon. Ang mga palatandaang ito ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya sa Diyos at nagpapaalam sa iyo na siya ay tunay na kasama mo. Ngunit dapat kang maging maingat upang matiyak na hindi ka lumalabas sa proteksyon ng Diyos sa pamamagitan ng paraan ng iyong pamumuhay at mga bagay na iyong ginagawa. Tandaan, nang magkasala ang mga Israelita, pinabihag sila ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Kapag ang mga mananampalataya ay nagkasala, sinisira nila ang bakod, at ang ahas na laging naghahanap ng daan ay papasok at kakagatin sila. Ang Diyos ay hindi nagpapadala ng sumpa sa atin, ang batas ay naglalaman na ng pagpapala sa pagsunod o pagsuway dito. Sa makatuwid, siguraduhin hindi ka lumalabas sa proteksyon ng Diyos. Manatili sa mga mananampalataya, at hindi sa mga hindi mananampalataya na magdadala sa iyo sa isang lugar na pinangungunahan ng dyablo. Siguraduhin sumunod ka sa salita ng Diyos upang manatili ka sa mga bisig ng Diyos upang matamasa ang Kanyang patuloy na proteksyon. Ikaw ay pinagpala. Samahan mo ako habang binibigkas natin ang panalangin ito ngayon. Mahal na Jesus, nais kong pasalamatan ka sa salita na dumating sa akin ngayon at para sa paghahayag na dinala mo sa aking puso. Salamat sa masigasig na pagbabantay sa akin at pagtiyak na lagi akong ligtas. Salamat dahil nandyan ka kahit walang ibang tao. Salamat dahil nandyan ka noong hindi kita hiniling. Pinagpapala ko ang iyong pangalan sa pagpapakita mo sa akin. Salamat sa pagiging mabuting ama. Salamat sa pagpili na tumayo at makipagdigma laban sa mga puwersang determinadong wakasan ako. Nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at pagkakapare-pareho. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpapala at proteksyon. Panginoon, naunawaan ko na ang mga tanda na nagpapakitang pinoprotektahan mo ako. Alam ko na sa kabila ng mga palatandaang ito, ikaw ang nagsasanggalang sa akin, dahil araw-araw, ninanais ng dyablo na salain ako bilang trigo, ngunit lagi mo itong pinipigilan. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nanatili ka at nakatuon pa rin sa akin. Salamat, Jesus. Panginoon, dalangin ko na tulungan mo akong manatili sa pananampalataya. Dalangin kong panatilihin mo akong matatag sa pakikisama ng mga kapatid. Palagi akong mananatili sa loob ng kulungan.
Dalangin kong akayin mo ako sa mga taong mapagkakatiwalaan ko, at tulungan akong panatilihin ang mga mayroon ako na may katangiang lumuluwalhati sa iyo. Panginoon, tulungan mo akong maunawaan kung kailan mo ako pinangungunahan, nagsasalita, at binabalaan. Buksan ang aking mga mata at palakihin ang aking mga tainga upang makilala ang iyong tinig. Tulungan mo akong magkaroon ng uhaw at pagnanais na gawin ang iyong salita. Napagtanto ko na ang pagsunod sa iyong salita ang tanging paraan upang manatili sa iyong proteksyon. Panginoon, dalangin ko na tulungan mo akong tuparin ang iyong salita. Ayokong sirain muli ang iyong salita. Tulungan mo ako. Dalangin ko rin, mahal na Ama, na dagdagan mo ang aking pananampalataya sa iyo at maging ganap akong magtiwala sa iyo at sa kung ano ang magagawa mo. Salamat, Jesus. Dumating ako laban sa mga lalang ng kaaway. Anumang kuta mula sa hukay ng impyerno laban sa aking buhay ay nasira ngayon. Kapag bumangon ang kalaban laban sa akin, dalangin ko na ipadala mo ang hukbo ng mga anghel upang iligtas ako. Dalangin ko na huwag akong saktan ng araw sa araw o ng buwan sa gabi. Lagi akong mananahan sa ilalim ng iyong anino. Ang aking sambahayan at lahat ng pag-aari ko ay protektado sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ama, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Sana ay nabiyayaan ka. Kung hindi mo nagustuhan ang video na ito at nag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon. Pagpalain ka ng Diyos.